Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Pipil. Walang eksaktong taon. Bayan ng Isabela. Anak, sa paglaki mo ay nais ko na maging kagaya ka ng lolo mo. Wika ni Tatay Alejandro. Oo naman po, Papa. Magiging kagaya ako ni Lolo na isang magaling na manunugis ng aswang. Ang gusto ko pa nga po mas mahigitan pa ang mga bilang ng aswang na natalo ni Lolo. Tugon ni Pipil. 5 taong gulang pa lamang ito ay labis na ang pag-iidolo niya sa lolo. Halos palagi nitong binabasa ang mga libro na inaaral ng matanda na may laman ng mga ritual at dasal. Sa murang edad, namulat na ang bata sa mga kakaibang bagay na sa normal na tao. Isang malaking kalokohan. Nang dahil sa mga kakaibang kinagisnan, nahirapan si Pipil sa pakikipagkaibigan. Ngunit hindi naman mahalaga para sa bata ang bagay na yon. Pero habang nagbibinata, napapatanong na lamang ito sa sarili kung bakit ba naniniwala siya sa mga kakaibang bagay. Hanggang sa tumungtong na sa tamang edad si Pipil, nagsimula na itong magbago, lalo na nang namayapa ang lolo. Naging barkadista na si Pipil at madalas hindi sinusunod ang bili ng ama. Ngunit gayon pa man, hindi na lamang ito pinagalitan ng tatay dahil inunawa na lamang nito ang anak. Hanggang isang araw, gabi na ngunit hindi pa rin dumarating si Pipil. Labis ang pag-aalalang nararamdaman ni Tatay Alejandro. Kaagad itong nagpunta sa presinto upang ipaalam na nawawala ang anak. Ngunit dahil wala pang 24 oras, sinabihan ng mga pulis na maghintay na lamang si Tatay Alejandro. Ngunit dahil sa labis na pag-aalala sa anak, hindi na nito nagawa pang maghintay. Kaagad itong naghanap sa kanilang baryo at nagtanong-tanong sa mga kakilala at kaibigan ng anak. Pero halos lahat ng pinuntahan ni Tatay Alejandro, walang nakakaalam kung saan nga ba nagpunta ang anak. Tila masisiraan ng bait si Tatay Alejandro ng mga oras na yon dahil sa biglaang pagkawala ng anak. Nang sumapit ang hating gabi, nagulat na lamang si Tatay Alejandro nang umuwi ang anak. Lasing na lasing ito at sa puntong yon, hindi na napigilan pa ng ama na pagalitan at pagsabihan ng anak. Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Hindi na ako nagsasalita sa mga ginagawa mo at pagliban mo sa klase. Pero halos mamatay na ako kakahanap lang sa iyo. Tapos uuwi ka lang dito na lang sa alak. Nasa na ang anak kong gustong maging isang albularyo katulad ng lolo niya? Yung masunurin sa akin at gustong paglingkuran ng buong baryo. Mukhang nakalimutan mo na yata ang pangarap mo. Wika ni Tatay Alejandro. Tila hindi naman ito narinig ng anak. Dahil ilang segundo lamang ang lumipas ay humihilik na ito. Napayuko na lamang si Tatay Alejandro habang humahagulgol at inaalala ang mga panahon na hindi pa binata ang anak. Kinabukasan,
Maaga pa lamang ay umalis na si Pipil sa kanilang tahanan. Kagad naman itong sinunda ni Tatay Alejandro upang malaman kung saan ba nagpupunta ang anak. Laking gulat niya nang makita na nagpupunta pala si Pipil sa libingan ng lolo. Lo, bakit mo kami iniwan ni Papa? Hindi sana ako nagkakaganito eh. Gusto lang po kitang makasama ulit, Lo. Alam kong nangako ko sa iyo, Lo, na ako magpapatuloy ng nasimulan mo. Pero pakiramdam ko, hindi ko kayang tuparin ang pangakong yun eh. Nilalamon pa rin ako ng galit. Ayokong pag-aralan at gamitin ng kaalaman para gumawa ng masama sa kapwa ko. Alam ko din pulong nag-aalala na sa akin si Papa. Pero wag po kayo mag-alala. Itatama ko po ang lahat ng mga nagawa ko. Wika ni Pipil habang umiiyak at nililinis ang puntod ng lolo. Narinig naman lahat ni Tatay Alejandro ang sinabi ng anak. Kaya kagad niya itong nilapitan upang kausapin ng masinsinan. Anak, maaari mo naman sabihin sa akin ang mga nararamdaman mo. Hindi mo kailangang solohin ang problema. Palagi naman akong andito para suportahan ka eh. Sana kung sinabi mo sa akin, naunawaan ko ang mga kinikilos at nararamdaman mo. Wika ni Tatay Alejandro. Kagad naman niyakap ni Pipil ang ama. Matapos ang pag-uusap ng dalawa ay nagsimula na si Pipil na ayusin ang sarili. Gaya ng pinangako niya sa puntod ng lolo. Nilayuan na ni Pipil ang mga kaibigan na may masamang impluwensya sa kanya. Minabuti ng pinata na ayusin ang pag-aaral upang makapagtapos. Labis naman ang tuwang naramdaman ni Tatay Alejandro sa pagbabago ng anak. Nang dumating sa kolehiyo ang binata, nakilala niya ang dalagang si Mira. Kaedaran lamang niya ito at pareho sila ng kinukuhang kurso. Yon ay isang pagiging guro. Ngunit bigla na lamang nang hina ang ama ni Pipil. Kaya napilitan itong huminto sa pag-aaral at magtrabaho na lamang upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalala ang kalagayan ni Tatay Alejandro. Hanggang sa isang araw, habang natutulog ay bigla na lamang naalala ng binata ang sinabi ng lolo bago ito pumanaw. Yun ay mga katagang kailangan matapos ni Pipil. Gerang inumpisahan ng lolo na naging dahilan din ng pagpanaw nito. Kagad hinanap ni Pipil ang mga lumang gamit ng lolo sa panggagamot. Pati na din ang mga libreta ng matanda. Hanggang sa nakuha ni Pipil ang isang liham na tila itinago sa kanya. Kagad naman yung tinignan ni Pipil. Nanlaki ang mga mata ng binata nang mabasa ang nilalaman ng liham. Kagad na pinuntahan ni Pipil ang ama at kinumpronta patungkol sa liham na iniwan ng lolo para sa kanya. Ay, bakit mo tinatago ang bagay nito sa akin? Alam mo naman kung gaano kahalaga para sa akin ang mga bili ng lolo eh. Pero bakit tinago mo ang liham na to? Hindi na sana humantong pa sa ganito ang kalagayan mo kung noon pa lang. Inumpisahan ko na ang pagtugi sa mga kaaway ni lolo na nagpapahirap sa buhay natin. Wika ni Pipil. Napayuko na lamang si Tatay Alejandro. Patawad anak kung tinago ko sa iyo ang katotohanan. Ayoko lang na mapahamak ka at magaya sa lolo mo.
Maraming mahal ko sa buhay ang nawala na sa akin dahil sa panggagamot ni Papa. Pero hindi ko hahayaan na maging ikaw. Mawala sa akin kaya tinago ko ang liham ng lolo mo. Pero mukhang nakatadhana talaga para sa iyo ang bagay na yan. Tugon ni Tatay Alejandro. Kagad naman itong pinatawad ng anak. Dahil nauunawaan ng binata na iniisip lamang ng ama ang kaligtasan. Matapos malaman ang katotohanan, nagpasya si Pipil na ipagpatuloy ang nasimula ng lolo. Alam niya na hindi magiging madali ang lahat. Lalo na't hindi pa niya nagagawang humarap sa isang labanan laban sa masasamang nilalang. Sa paglipas ng mga araw, kahit hirap sa buhay ay nagawa ni Pipil na aralin ang mga ritual at dasal sa mga libro na naiwan ng lolo. Hindi na namalayan pa ni Pipil ang paglipas ng mga araw hanggang sa isang araw. Nagising na lamang ang binata na wala ng buhay ang ama. Nag-iwan pa ito ng liham sa anak at labis na lungkot ang naramdaman ni Pipil. Dahil hindi man lang niya nakausap ang ama sa huling sandali nito sa mundo. Nang mailibing si Tatay Alejandro, nangako ito sa puntod ng ama. Nagagawin niya ang lahat upang matalo ang mga kalaban. Sa paglipas ng panahon ay napaisip si Pipil kung bakit hindi niya alam na may kaaway ang pamilya. Gayong malapit naman siya sa lolo at ama. Pilit naghahanap ng kasagutan ang binata sa mga liham na iniwan sa kanya ngunit wala siyang nabasa at wala ding nakasulat na paliwanag. Nagtataka si Pipil ngunit tinatak niya sa isipan na hindi na mahalaga ang bagay na yon. Dahil para sa kanya, ang mas mahalaga ng mga oras na yon, matapos na ang sigalot sa kanilang pamilya kahit siya na lamang ang nag-iisa. Pinag-aralang mabuti ni Pipil ang mga kakayahan na dulot sa kanya ng mga agimat at anting-anting na iniwan ng lolo. Nakasulat ang lahat ng kanyang kailangan sa isang libro. Ngunit sa dami ng mga tangang pinapangalagaan ng lolo, napatanong ang binata kung paano ito natalo. Isa sa mga nakapukaw ng pansin ni Pipil. Kagad kinuha ng binata ang pangil ng kidlat at tres picoroma. Pinag-aralan ni Pipil ang dasal para sa agimat na tres picoroma. Inalam din itong maigi kung paano kontrolin ang kakayahan na taglay ng pangil ng kidlat. Alam ng binata na hindi niya mahihigatan ang galing ng lolo ngunit gagawin pa rin niya ang lahat upang manalo sa kalaban na kailanman hindi pa niya nakakaharap. Makalipas ang mahigit 6 na buwan na paghahanda at pagsasanay gamit ang karunungan na iniwan ng lolo, nagpasya na itong harapin ang mga kalaban. Hindi man alam ni Pipil ang mismong lokasyon ngunit alam niya kung saang lugar niya hahanapin ang mga kaaway. Kagad bumiyahe si Pipil papunta sa Isabela dahil yon ang nakasulat sa liham. Nang makarating sa lugar, laking gulat ni Pipil dahil muli silang pinagtagpo ni Mira. Guro na ito ng mga oras na yon. Oh, Pipil, ano bang ginagawa mo dito sa Isabela? Matagal na panahon na nang huli tayong mag-usap ah. Tanong ni Mira. Napakamot naman sa ulo ang binata dahil hindi niya inaasahan na sa ganoong sitwasyon pa sila muling pagtatagpuin ni Mira.
At dahil walang kakilala at alam sa lugar na pinuntahan, naisip ni Pipil na humingi ng tulong sa dalaga. Oo nga eh, matagal na panahon na tayong hindi nagkausap pero may pamilya ka na ba? Ay, bakit ba yun ang tinatanong ko? Mira, kakapalang mo na ang mukha ko ah. Maaari bang tulungan mo kung makahanap ng matutuluyan? Tugon ni Pipil. Napangiti naman ang dalaga. Naku, ayos lang. Maaari kang tumuloy sa isa sa mga paupahan ni Lolo. Pero may bayad nga lang ha. Pasensya ka na. Kung akin lang yun, maaaring tumuloy ka doon ng libre. Nga pala, wala pa akong pamilya tsaka yung pag-aasawa at pagpapamilya. Kusa naman yun kung ipagkakaloob ng Diyos, di ba? Wika ni Mira. Makikita naman ang tuwa sa mukha ni Pipil. Naku, salamat naman at may matutuluyan na ako. Ayos lang naman sa akin magbayad eh. Sa panahon ngayon, wala nang libre no? Tugon ni Pipil. Kaagad naman itong sumama kay Mira. Pagkarating sa tahanan ng lolo ng dalaga, kaagad na pinapasok ni Mira si Pipil. Alo, may bisita po tayo. Siya nga po pala si Pipil. Kamag-aral ko po siya noon at naghahanap siya ng mauupahan. Eh di ba po, bakante yung isang paupahan mo sa kabila? Wika ni Mira. Kaagad namang binaba ng matanda ang hawak na dyaryo. Napakunot ang noo nito at tinitigan si Pipil mula ulo hanggang paa. Isa ka bang manggagamot? Medyo pamilyar sa akin ang mukha mo ah. Nagkita na ba tayo noon? Bigla ang tanong na matanda. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Pipil. Manong, paano mo po nalamang manggagamot ako? Pero hindi pa po tayo nagkikita eh. Sigurado po kung ito pa lang ang unang beses. Tugon ni Pipil. Napailing na lamang ang matanda. Hindi ako maaaring magkamali. Nagkita na tayo noon eh. Teka, iisipin ko lang at sigurado kung maaalala ko yan. Muling wika ng matanda at napakamot naman sa ulo si Mira. Baka naman po kamukha lang, Lo. Nagsasabi ng totoo yang si Pipil. Baka naman nagkakamali ka lang po. Sabat ni Mira. Ngunit napangiti naman ang matanda. Alam ko na. Anak ka ba ni Alejandro? Kamukhang kamukha mo ang tatay mo ah. Wika ng matanda. Napaupo na lamang sa silya si Pipil. Teka Manong, bakit po kilala mo si tatay? Paano niyo po nalamang namatay na siya? Isa ka din pong albularyo gaya ni Lolo? Tanong ni Pipil. Napapalakpak na lamang ang matanda. Aba, kalain mo nga naman. Hindi ko akalain nagkatotoo ang hula ko. Bueno, magpapakilala muna ako sa iyo. Kumpadre ko ang lolo mo at matagal kaming nagkasama. Pero pinaghiwalay kami ng tadhana ng talikuran niya ang tungkulin para sa isang babae. At yun ngayon ang lola mo. Kalauna nauna rin sa kanyang pumanaw. Tugon ni Mang Lucas.
Natuwa naman si Pipil dahil alam na niya kung paano masasagot ang mga katanungan sa isipan. Kung matagal ka na pong kaibigan ni Lolo, ibig sabihin marami ka pong alam tungkol sa kanya, no? Marami po kasing katanungan sa isipan ko eh. Hindi ko po alam kung paano hahanapan ng kasagutan. Mabuti na lang pala at nakilala ako ni Mira. Mukhang makakahanap na ako ng mga sagot sa iyo eh. Wika ni Pipil. Napangiti naman ang matanda sa kanya. Aba syempre naman, itanong mo lang sa akin ang mga nais mong malaman. At malay mo mabigyan ko ng kasagutan ang lahat ng yan. Tugon ni Mang Lucas. Kumuha naman ng maiinom na mga ito si Mira. Matapos magtimpla ng kape ay dinala yon ni Mira sa lolo at kay Pipil. Magkape na muna kayo. Mukhang napagod tong si Pipil sa biyahe. Nga pala, maiwan ko muna kayo May klase pa ako eh. Tsaka para magkaroon din kayo ng pribadong usapan. Wika ni Mira. Kaagad namang tumango ang lolo. O sige't mag-iingat ka at umuwi ka ng maaga. Alam mo namang delikado ang panahon ngayon. Maraming naglipa na masamang tao. Suot-suot mo pa palagi ang bigay ko sa iyong pangontra. Tanong ni Mang Lucas. Tumango naman ang dalaga sabay angat ng suot na purselas. Palagi ko naman tong suot-suot lolo eh. Hindi ko po ito hinuhubad kaya wala ka pong dapat ipag-alala. Tsaka kaya ko naman po ang sarili ko eh. Para saan pang tinuruan mo ko na lumaban kung palagi ka naman nag-aalala sa akin? Tugon ni Mira. Mas maigi kung ganon. O siya, mag-iingat ka sa biyahe. Huwag ka na magpapaabot ng dilim sa daan at alam mo namang mabilis akong kabahan. Muling wika ni Mang Lucas. Tumango naman ang dalaga bilang pagtugon. Matapos yon ay nagmamadali nang umalis ang dalaga at kagad nagtanong si Pipil. Manong, may alam po ba kayo tungkol sa kaaway ni Lolo? Meron po siyang iniwan na liham sa akin eh. Nakasaad po doon. Kaaway niya ang nabigay sa kanya ng sakit maging sa tatay ko. Gusto ko po silang ipagigante. Kaya nga po ako napadpad dito sa Isabela eh. Tanong ni Pipil. Nagulat naman si Mang Luca sa sinabi ng binata. Kaaway baka mo. Alam kong may nakaaway ang lolo mo pero akala ko. Tapos na yun pero kung maghihigante. Dapat handa ka dahil tila isang demonyo ang makakaaway mo. Dahil maging ako noon na dalubhasa. Hindi kinaya ang lakas ng aswang na yon. Lolo mo lamang ang nakagawa noon pero hindi ko alam na hindi pa pala yun natapos. Tugon ni Mang Lucas. Natahimik sandali si Pipil dahil hindi niya sukat akalain na malakas ang makakalaban. Handa po ako sa anumang laban. Gagawin ko po ito para sa mga kabayan natin na binibiktima ng mga aswang na yon. Nais ko ding pong tapusin na ang kilabot sa puso ng mga tao dito sa baryo natin. Wika ni Pipil. Napangiti na lamang si Mang Lucas. Kung ganon, tutulungan kita dyan sa iyong misyon. Panigurado sasama din sa atin si Mira dahil matagal na yang naisumugod sa kuta ng mga aswang. Tugon ni Mang Lucas. Si Mira po, may alam po pala siya sa pakikipaglaban. At kung di po ako nagkakamali,
Isa din po siyang albularyo, tama po ba? Tanong ni Pipil. Matalino kang bata ka. Minana mo ang bilis ng pag-iisip ng lolo mo. Masaya kung makakasama kita sa labanan na ating haharapin. At kung ito man ang aking magiging katapusan, pakialagaan na lang ang aking apo. Billy na matanda. Nakaramdam naman ng hiya si Pipil dahil sa sinabi ni Mang Lucas. Pero biglang rumihistro sa isipan niya ang huling sinabi na matanda. Bakit naman po para namamaalam ka na? Tsaka maaari po bang malaman ko ang eksaktong lugar para naman mapag-aralan ko ang paligid? Wika ni Pipil. Kagad namang sinabi ni Mang Lucas ang lahat sa binata. Sa totoo lamang, ayaw ni Pipil na may iba pang madamay sa gagawin niya. Dahil para sa binata, kahit mamatay pa siya sa labanan ay wala din namang iiyak para sa kanya. At wala na siyang pamilyang uuwian. Kaya nang gabing yon ay inaral ni Pipil ang lugar at umalis na mag-isa dala ang mga gamit niya sa pakikipaglaban. Bago sumugod sa mismong lugar, nagdasal ng ritual si Pipil at humingi ng patnubay sa Tres Picoroma, maging sa suot na pangil ng kidlat. Matapos magdasal, palihim na sumugod sa kuta ng mga aswang ang binata. Gamit ang lakas at bilis sa taglay mula sa pangil ng kidlat. Unti-unting napatay ni Pipil ang ilan sa mga aswang nang wala man lang nakakahalata. Papunta na sana sa kabilang pwesto si Pipil. Ngunit bigla na lamang may humawak sa kamay niya. Ano ba itong ginagawa mo, Pipil? Bakit mag-isa kang sumugod dito? Mabuti na lang at nakita kita kaya nakasunod kagad kami ni Lolo sa'yo. Wika ni Mira. Nakita pa ni Pipil na nakangisi sa kanya si Mang Lucas. Aba, matapang kang bata ka. Parang sumugod ka sa gera na walang dalang armas. At ikaw na mismo ang naghuhukay ng sarili mong libingan. Wika ni Mang Lucas sabay pitik sa noo ng binata. Bakit po kayo nagpunta dito? Laban ko po ito eh. Kaya dapat wala kayo dito. Dahil ayokong may madamay pa na iba na wala namang kinalaman sa laban ko. Tugon ni Pipil. Napabuntong hininga na lamang si Mira. Saka na lamang kami magpapaliwanag sa'yo. Sa ngayon, ang laban mo ay laban din namin. Wika ni Mira. Hindi na nakapagsalita pa si Pipil dahil papasugod na ang aswang sa kanilang gawi. Kumilos na kayo. Nalaman na nilang nandito tayo. Ako na ang bahala dito. Basta wag niyong hahayaang masugatan kayo ng mga yan. Naniniwala ako sa mga kakayahan niyo. Wika ni Mang Lucas. Matapos sabihin ang bagay na yon ay kumilos na ang mga ito. Hanggang nagsimula ng labanan ni Pipil ang mga kalaban hanggang sa naubos. Magaling, magaling, magaling. Tapos na ba kayo sa pagpapakitang gilas? Kasi ako, nag-uumpisa pa lang. Wika ng aswang. Napaupo na lamang ang mga ito dahil dumating ang isang batalyon ng mga aswang. Mukhang nag-uumpisa pa lang ang mga kalaban na. Pagod na ako pero walang susuko dahil hindi tayo maaaring matalo sa labang ito. Wika ni Mira.
Tumayo ito hawak ang mahabang bolo na minanapas sa namayapang ama. Kaagad nagdasal ang binata at humingi ng gabay sa namayapang lolo, maging sa mga agimat at talisman na pinangangalagaan. Ilang sandali pa ang lumipas. Umilaw ang buong paligid at kinagulat yon ng mga aswang maging nila Lucas. Nang mawala ang ilaw, nawala sa pwesto si Pipil at nagulat na lamang sila Mira. Dahil kalahati sa mga kalaban ay wala ng buhay. Hindi makapaniwala ang pinuno ng mga aswang nang makita kung gaano kabagsik si Pipil. Nang dahil sa pinamalas na galing ay nabuhayan ng pag-asa ang maglolo. At nagpatuloy lamang sila sa pakikipaglaban. Galit na galit ang pinuno dahil hindi niya inaasahan ang lakas na meron ang binata. Hinubad ni Pipil ang tres picoroma na suot. Hinawakan niya ito sa kanang kamay at binigkas ang dasal. Napangiti si Pipil dahil sakto ang araw na yon. Gabi at araw ng Biyernes. Nanlaki ang mga mata ng aswang at kaagad na sumugod si Pipil. Ang tres pecoromang lumulusaw na mga aswang. Napakagaling at bangis mo, Pipil. Gayon lamang ako nakakita ng kasing lakas mo. Wika ni Mang Lucas. Hindi ito makapaniwala habang nakikipaglaban. Nalusaw ang mga aswang ngunit mabilis na nakatakbo ang pinuno ng mga ito. Kaya kagad sinundan ito ni Mira dahil abala si Pipil sa pakikipaglaban. Nang makarating sa madilim na bahagi ng kuta, nahawakan ng aswang si Mira ngunit kagad nabitawan ang dalaga. Nang makita ang medalyong suot nito, kaagad namang dumating si Pipil at hinila nito palayo ang dalaga. Sa tingin niyo, ganon-ganon niyo lamang ako matatalo. Marami nang mas magaling pa sa inyo ang napatumba ko. Kaya sisiw lang ang gaya niyo sa akin. Wika ng pinuno ng mga aswang. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Pipil. Dahil imbes na siya ang atakihin ng aswang, si Mang Lucas ang binalingan nito. Hindi kagad nakakilos si Pipil. Dahil napalibutan sila ng mga aswang na hindi nila alam kung saan nang gagaling. Hindi na nagsayang ng oras si Pipil. Kaagad niyang pinaslang ang mga aswang sa paligid. Sinaklolohan ang sugatang si Mang Lucas. Bakit? Bakit siya ang pinuntiryan niyo? Dahil ba hindi niyo ako kaya? Tuwag ka. Nagtatago ka lang sa anino ng mga kalahi mo. Wika ni Pipil. Doon na nagsimulang magharap ang dalawa. Kaagad na inasikaso ni Mira ang lolo na may sugat sa tagiliran. Samantalang si Pipil naman, kaagad sinunggaba ng kalaban. Mabilis na nakaiwas sa pag-atake ni Pipil ang aswang. Alam ni Pipil na kahit na malakas siya ay hindi naman basta-basta patadaig ang kalaban. Matapos ang pagsugod ni Pipil, walang ano-ano'y bigla na lamang umatake ang aswang sa hindi inaasahang pagkakataon. Kaya hindi ito naiwasan ng binata. Kaagad na pumatak ang dugo sa lupa mula sa nasugatang braso ng binata. Kaagad naman nag-alala si Mira. Ngunit sinenyasan ito ni Pipil. Kaya nanatili lang sa tabi ng lolo ang dalaga. Nagpatuloy ang labanan. Kumalat ang mabahong amoy sa hangin. Patuloy pa rin ang pagbagsak ng mga kidlat at kulog. Sumasabay sa bawat pag-atake ni Pipil.
Sa pamamagitan ng kanyang lakas at matinding paninindigan, unti-unting natalo si Pipil ng aswang hanggang sa tapusin niya ito ng saksakin sa puso. Napaupo na lamang si Pipil at napalood dahil sa pagod at labis na paggamit ng lakas. Bira, tabi! Pipil sa likod mo! Ilag! Hindi na natapos pa ni Mang Lucas ang sasabihin. Hinila na matanda ang binata. Niyakap niya ito at siya ang sumalo ng saksak ng kuko ng aswang. Natumba sa lupa si Lucas. Samantalang si Mira naman ay kagad nilapitan ang lolo. Hindi na napigilan pa ni Pipil ang sarili at wala sa wisyong pinutol niya ang ulo ng aswang. Lo, pakiusap. Imulat mo ang mga mata mo. Huwag mo naman po akong iwan. Madami pa po akong plano para makabawi sa'yo. Wika ni Mira at patuloy lamang ito sa pagyak. Pero nakangiti lamang si Mang Lucas. Pinunasan ang luha ng dalaga. At doon bumagsak ang kamay nito kasabay ng pagpikit ng mga mata. Pa, Lo, natupad ko na po ang pangako ko sa inyo. Sayang lang at wala po kayo dito sa tabi ko. Ingatan niyo po dyan si Lolo Lucas. Siya po ang dahilan kaya natapos ko ang misyon ko. Wika ni Pipil habang nakatingala sa kalangitan. Matapos yon ay niyakap niya na mahigpit ang dalaga. Nalungkot man si Mira sa pagkawala ng lolo. Ngunit hindi siya iniwan ni Pipil. Si Mira ay nagpatuloy sa panggagamot. Habang si Pipil naman ay naging manunugis ng aswang. At hindi nagtagal, nauwi sa pag-iibigan ang dalawa. Nagkaroon sila ng sariling mga anak. At magpasa hanggang ngayon, patuloy pa rin niyang binabahagi ang mga karanasan. Nang may pagiganti niya ang pagkamatay ni Mang Lucas. Pati na rin ng lolo't ama.